a step now, I would take a step now. We can stay together, ay. I'm falling for you, you make me feel new. You already knew. Take a step now, I would take a step now. We can stay. So yung pagbubuhos natin dito ay syempre kukunin natin yung saktong sukat niyan at yung saktong taas. You know me better, you want me Thank you! Welcome back. Ayan. In my heart, you're all I need. A love so pure, so true, so deep. Every moment I'll forever keep. Hand in hand we'll face the night underneath the city lights. The perfect moments, living them together. Sidle through the daylight, holding on forever. Till the end of time, we'll be picture perfect. So ito yung binuhusan nila kanina. Ito. So meron pa dito, pa dyan. Ito yung pinaka living area nya. Room 1, master's bedroom. Tama ba? Master's bedroom. Tapos room 2 at saka room 3. So bungalow house lang to mga kamusta, no? Maraming ang nagsasabi sa akin na maliit daw yung footing namin. Yan po yung naka-indicate sa plano. 1 meter by 1 meter po yan. Pero sa camera syempre maiba. Iba yung siguro itsura, no? Pero 1 meter by 1 meter po yan. Tapos yung parilya namin 16mm. Tapos yung mga rebars namin, main bar namin for 16mm. Ito 20mm. Pero take note, sabi ko nga, bungalow house po ito. 165 square meter, 160 square meter. Okay? Para mas maging malinaw. Ayan o, ito yung binuhusan namin kapon. Tapos ngayon nga, yun na bubuhusan natin. So nilalagyan pa rin namin ng plastic. Ayan, to make sure na safe po yan. Hindi na kami maglilinis. Magpaporma na kami niyan pagkatapos. Silipin natin yan sa kabila. So mixture namin dito 3000 PSI. So ito yung bubuhusan natin na isa. Prepare na lang namin. Lumawa manin na. Natitibag kasi kaya ilalagyan na lang namin ng forma. Si forma, no? Kapay nagtipid-isong mo. Ayan. So maluwang po yan, 1 meter by 1 meter. Pero syempre pag sa camera para maliit. Sabi nila 60 by 60 daw. Ano bang itsura ng 60 by 60 kung sakali? So ito 50 cm by 25 cm naman yan. Yung itong poste natin dito C2, ganun din dito, may C2 rin tayo dito. And C1 doon, C1. So tatlong uri ng poste to. Meron tayong 25 by 30, ito 25 by 50, tapos ayun 25 by 90, ano? Tama, 90. Ba't yung submersible nyo? Basit lang. Yan. So tinatanggalan din namin ng tubig. So yung pagbubuhos natin dito ay syempre kukunin natin yung saktong sukat niyan at yung saktong taas. So based dun sa plano natin, nasa 30 cm yung taas mula dun sa may pinaka gravel bedding natin. May spacer tayo na 10 cm, yun po yung spacer natin. Tapos pinatong na natin yung parilya. So base sa plano natin, sabi ko nga kanina, etong mga nakikita nyo mga main bar namin, etong vertical bars namin na to, ay nasa plano po yan. 16mm, 20mm po yung ginamit naming bakal dito. Ang 10mm lang namin ay yung mga ties namin.
So ganun din sa biga. So abangan nyo po yan mga kamasta, no? Kasi nga kahit nasabihin na natin nagagamit tayo ng 16mm, kung bungalow house lang po yung gagawin natin, ay depende po yan dun sa plano na gagawin, syempre. At kung ano yung ilo-load nya. Actually naka high ceiling kasi to, kaya ganyan. So hindi naman siya totally high ceiling na high ceiling o kaya mataas na mataas. Kumbaga sakto lang. Ayan. In my heart, you're all I need. The love so pure, so true, so deep. Every moment I'll forever keep. Hand in hand we'll face the night. Pa, yung habulin natin. Bukas tatlong poste mabubuhusan natin. So ayusin na natin yung mga forma natin at saka tubo natin yan. Okay? Picture perfect you and me. Dito na rin yung mga grade 40 natin, 7.5, 16mm. So halos lahat po dito 16mm mga kamusta. Ayan. So dito mo malalaman kung grade 40 yung gamit ninyo. Yan, kulay dilaw. So 100 pieces ata to. So halos lahat po mga kamusta. 16mm po ang gamit namin dito. Kahit bungalow, damagin nyo kin engineer. Oh yan, 16mm lahat yan. Maliban dito kasi 20mm po yan. So tingnan natin ha, pakita natin. Ba, saan ko ba nilagay? Papa niya. Ito pala. Kaya po Diyos mo yung marimars. Papakita ko lang sa inyo, no? Schedule of columns natin 250 by 300. Ayan, no? At 5, at 50mm. Puro ito. Ayan, no? 8 pieces na 16mm. Dito naman 10 pieces na 16mm. Dito naman 12 pieces na 20mm. So malinaw po yan, ha? And then dito kung mapapansin niyo, schedule of footing. Ayan, F1 natin. Yung width nya, length. So ayan siya, no? So 1,000 by 1,000 in mm. Dito sa may F2 naman natin is 1,200 by 1,200. So yan po yung F2 natin o kaya footing 2. mm po yan, ha. Reinforcement natin, ang diameter natin ay 16mm. Tapos ito na yung width at saka length nya. So malinaw na malinaw mga kamusta, no? At kung titingnan natin dito sa may perspective natin, bungalow lang po siya. Hindi po siya high-rise building o kaya naman sabihin na natin na 2-story o kaya 3-story. Ayan, bungalow lamang po para maging malinaw. So ito, binababa na namin 16mm na 7.5. Oh, ni Foreman to pa eh, baga na ka pa nagdaraktul landok na, ano na. So talagang malalaki po yung bakal niya mga kamusta para sigurado. Tapos ang isa pa, schedule 40 pa yung ginagamit ko dito. Tapos ang kagandahan pa nito, hindi siya pundido. Na kapag ka binend mo, kasi yung ibang bakal, sabihin na natin, pagka binend mo, madaling mabali. So para makita ninyo kung gaano kaganda. Actually lahat ng mga bend namin dito, mga parilya namin, yung bend nung para dun sa may vertical bar natin na 90 degrees. Ayan, napakaganda po niyan. So ganyan po yung mga bakal na ginagamit natin. Ngayon, sasabihin natin 2-story, 3-story o ano, sa pa doon, di natin tinitipid sa materyales. Yun lang yun. Kaya nga sa akin, pagdating sa structural, di bali ng magtipid ka pagdating sa finishing, wag lang doon sa may pinaka structural ng building. So yun po yun, yun ang pinaka the best. Okay, so matata, pamirindahan tayo pala suda. Nalpasti iti buhos, nalpasti bagkat. Ikagkali damdaman. Ayan o, ayun nagsasolicit. Sino nakakakilala sa akin dito? Captain mo. Sino nakakakilala sa akin? Ayun po. Ayun. Si Sally Castro po. Yung adik? Baron, taga. Castro rin to. Guide po. Ayun, tatay mo yun?
Dito kasi kayo So, papakilala ko sa inyo yung lolo nyo. Anong kan kayo? Anong barangay kayo? Namnama? Ay, Quirino? Ito ka na. Dito kami ngayon sa kwano. Ayan o. Anong pangalan? Anong pangalan ng grupo nyo pala? Contenders po. Contenders? Contenders po. Ayun. Captain ball po namin. Asan? Ito po. Naka-stripe po. Ayun, naka-stripe. Ayan. Para... Ayun! Thank you! Ayan. Yan ang nagsosomisit sa atin. Dito! Captain ball dito. Bye na Jesse. Thank you po. Thank you sir. Bataan natin siyempre mga Bye kabataan. po. Thank you sir. Magbebenta tayo ng bakal ngayon, 10mm. Kapag kayong bakal natin ay napakagandang event. Yan po yung magandang klase. Ibig ko sabihin na magandang event, hindi siya nababali, hindi siya namumuti, hindi siya yung parang meron siyang mga flakes na kumbaga natutuklap ganyan. So check mo yan, baka mamaya madaling mabali. Kasi nga kapag kabinan mo siya dito sa part na to, tingnan nyo to. Ito 90 pa lang yan, no? Paano na lang kapag nasa 135 degrees na? Kapag nasa 135 degrees na kasi yan, minsan na-encounter natin yung part na kumbaga nababali. So sabi ko nga sa Ilocano, nukas diyang natukkulan, suktamon. Kasi wala nang lakas yun, wala nang kapit. Kasi pag binan mo siya ng 135 degrees kagaya nito, eh wala siyang reaction. Kumbaga talagang nag-bend lang siya. Yan ang pinakamaganda. Ayan, 16mm natin, naka 90 degrees. Ayos na ayos pa rin, walang reaction, walang flakes na natanggal o kaya kung ano man dyan. So yan, ito yung mga poste na natin para ilalagay dito. 1, 2, 3, talo kuha tayo ng bigat na? Buhusan tayo ng bigat. So kada isang poste namin, kapag yung C1 namin 25 by 30 ay 8 piraso yan na 16mm. And then sa C2 naman natin, bali 10 na 16mm. So napakadami nun, no? At ngayon nga, ito magpapabricate tayo. And then ayusin lang natin yung mga hook, distribution ng ating mga ties. And then ayan, naka-ready na yan. Bubuhatin na namin to. So natapos naman na isang araw mga kamusta, no? At bukas 3 poste na yan. Ito nga, pinapabuhusan ko, papalinisan ko yan, aksidenteng nalagyan ng buhos na kailangan nilang kuskusin. Yun yung sinasabi ko na kailangan malinis lagi. Kaya pinalipat ko na dito, pilagyan ko ng tolda, takip niya. Malinatan tayo nga dalot na. Tati mayat nga dalot. Ayan, kasi nga aksidenteng nalagyan ng buhos o kaya putik, kaya pinapalinisan ko. Ayan, di ba? Para makasiguro na bago namin siya i-fabricate, maayos. At saka hindi walang dumi o kaya walang nakalagay na mga semento niya dyan. So pinapalinisan ko yan. Tapos sililipat na namin dito. Ito naka-cover na siya. Yan. Okay. So para mas maging maayos at saka malinis yung mga gagamitin natin bago natin siya i-fabricate. Uwian na. Gawin dagit itropan. Nagsisigaw mo dagit ang motor yun. Dadi atras na ata. Mayat Ingat. Okay. Kita-kita tayo bukas sa panibagong episode, day 7. Thank you so much. Have a nice day. God bless po. Bye.